Ang mundo ay puno ng misteryo at kababalaghan. Mga kwentong bumabalot sa dilim, nagtatago sa anino ng gabi. Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga nilalang na nag-aabang, mga kwentong handang magpakilabot at magpatindig ng balahibo. Sumama kayo sa Sindak TV Story sa paglalakbay sa mundo ng paranormal, misteryo, at mga kwentong hindi mo malilimutan. Dahil dito, ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa katang-isip. Huling gabi ng burol ni Tandang Dolores. Kung tulad ng ibang nangamatay sa kanilang lugar, dapat sana'y hindi mahulog ang karayom ang dating ng mga tao na makikipaglamay. Pero dahil si Tandang Dolores ang namatay, iilan-ilan ang naglakas loob na sama ng ulilang bangkay sa huling sandali nito sa mundo. Sino nga ba si Tandang Dolores? Si Tandang Dolores ay isang estranghera na dumating sa Santo Cristo may 10 taon na ang nakakaraan. Marami ang nagsabi na kakaibang matanda na noon ay nasa edad 50 na. Dahil sa unang araw pa lang ng pagyapak ng babae sa kanilang barangay, ay ilang mga hayop pang bukid na ang nangamatay. Sumunod doon nagkaroon ng tagtuyot ng sumunod na taon, kung kaya nahihirapan ng lubos ang mga tao at marami ang lumipat sa ibang bayan para hindi mamatay sa gutom. Marami ang nagsabi na si Tandang Dolores ang may dala ng salot sa Santo Cristo. Marami rin ang nagsabi na imposible yon dahil wala itong kapangyarihan na magawa ang lahat ng mga ito. Gayunman, naging malaking palaisipan sa kanila kung bakit sa maliit na bakuran kung saan nakatayo ang kubo ng matanda ay sagana at malulusog ang mga pananim nito. Sa buong panahon ng tagtuyot, ang pananim na iyon ang naging pantawid gutom ng mga taga Santo Cristo at himala dahil hindi naubusan minsan man ng bunga mga gulay na tanim ni Tandang Dolores. May mga halamang gamot din ang matanda na nakapagpapagaling ng mga sakit ng tiyan, pananakit ng ulo, pilay, pagtatae, pagsusuka, pagkahilo at marami pang iba. Marunong ding maghilot ang matanda, kaya marami ring nagpupunta sa kanya para magpahilot. Isang hating gabi, naglakas loob tumawid ng malawak na bukid kung saan sa gitna nito ay ang kubo ng matandang si Kainggo para humingi ng tulong. Masakit na masakit kasi ang tiyan ng asawa nito. Malayo ang klinika sa kanilang bayan at wala silang maisip na ibang maaaring makatulong kundi ang matandang babae, lalo pat kapos nga sila sa pera. Ngunit laking gulat ng lalaki dahil malayo pa ay nakita ng nagliliwanag ang loob ng bahay ni Tandang Dolores. Kinakabahan man at nagtataka ay minabuti ni Kainggo na sumilip. Napaurong siya nang makita kung ano ang nagaganap sa loob. Nakadapa si Tandang Dolores. Ang mga kamay nito ay nakadipa at ang ulo ay nakatukod sa lupa. Tuwid na tuwid ang mga binti nito na tila naninigas. Sa paligid ng katawan ng babae ay naroon ang napakaraming mga pulang kandila na ang pagkakaayos ay hugis bituin. May sindi ang lahat na iyon at waring iniilawan ng matanda.
Kinilabutan si Kaingo nang lumingon si Tandang Dolores sa siwang ng sawaling sinisilipan. Hindi siya maaaring magkamali pero sa tingin niya ay puro itim ang mga mata nito. Napaurong ang lalaki at nang makabuelo ay kumaripas ng takbo. Hindi na matandaan ni Kaingo kung ano ang nangyari. Ang tanging naiwang nakarehistro sa utak niya ay mabilis ang kanyang pagtakbo para makalayo agad sa bahay na iyon. Nagtaka rin ang mga nakatagpo sa lalaki dahil nang makita ito ay nakatimbuwang sa bukid at waring galing sa isang nakatutulalang karanasan. Kumalat ang balita tungkol sa kakatuwang bagay na natuklasan ni Kaingo. Marami ang naghaka-haka na lahi ng mga mangkukulam si Tandang Dolores. Mula noon ay marami na ang umiiwas sa babae at ginagawa rin siyang panakot sa mga bata na matitigas ang ulo. Lumungkot ang kubo ni Tandang Dolores. Kung dati-rati ay maraming nagpupunta sa kanya para humingi ng gulay o mga halamang gamot, ngayon ay nilalayuan siya kahit anino pa lang ang nakikita. Mahirap ikailang dinamdam iyon ng matanda. Nang sumunod na mga araw ay hindi na rin ito umalis sa bahay at bakuran nito. Naging kapansin-pansin naman na mula noon kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan sa hating gabi ay maririnig sa buong Santo Cristo ang alulong ng isang aso. Tila nananaghoy ito at tila nagbabadya ng isang matinding sakuna. At kung pagkakataon nga ba o sinasadya, karaniwang may namamatay, naaaksidente o kaya ay nagkakasakit ng malubha sa mga taga Santo Cristo kinabukasan, makaraan ang pag-alulong ng aso sa hating gabi. Dahil dito minsan ay nagpulong ang buong barangay. Nagkasundo sila na dapat paalisin na ang matandang si Dolores sa kanilang barangay dahil anila nagdadala ito ng salot sa kanilang barangay. Sangayon ako. Bago pa tayo maubos, ay taboy na natin ang matanda. Sigaw ng isang matandang lalaki. Humanahon kayo. Pinapayapa sila ng kapitan ng barangay. Hindi ba't malaki rin ang ating utang na loob sa kanya? Noong panahon ng tagsalat, ay sa kanya karamihan humihingi ng gulay at bunga ng mga pananim ang mga taga rito, di ba? Pinadama lang niya tayo para ikubli ang tunay niyang katauhan. Sabad naman ng isang matanda. Ang kailangan ay maging matalino tayo sa pagdidesisyon dahil nakataya sa pagpapasya natin ang kinabukasan ng Santo Cristo. Nanaigang galit ng mga mamamayan kung kaya nagpasya ang mga ito na sama-samang puntahan si Tandang Dolores para ipaalam na hindi na ito tinatanggap sa barangay na iyon. Waring batid na ni Tandang Dolores ang pakay ng mga mamamayan bago pa man sila yumapak sa bakuran nito. Itinaas nito ang mga kamay para mapayapa ang mga taong dumating. Aalis ako kung iyan ang inyong ibig. Marahan ang tinig na sabi ni Tandang Dolores. Pero nagkakamali kayo ng iniisip sa akin. Kalokohan! Sigaw ng isa. Kasinungalingan! Ayon ng isa pa. Bukas na bukas! Gusto namin! Wala ka na rito sa barangay! Banta naman ng isa. Malungkot na yumuko si Tandang Dolores. Pagkatapos ay biglang tumingala at itinaas ang mga kamay sa langit. Hindi sukat akalain ng mga naroon ang sumunod na pangyayari. Biglang nangisay si Tandang Dolores at bago pa muling kumurap ang kanilang mga mata ay bumagsak na ito sa lupa.
Sa huling gabing iyon ng burol ay isa na namang kakatuwang pangyayari ang naganap. Bago pa maghating gabi ay panay na ang alulong ng mga aso. Maging ang mga asong dati ay tahimik na natutulog sa kanilang kinaroroonan ay nagsialulong na rin na tila namamaalam sa Panginoon. Bagamat inaasahan ng mga taga Santo Cristo ang mga kakatuwang magaganap sa araw ng libing ni Tandang Dolores, hindi pa rin sila handa sa susunod na mga pangyayari. Lahat ng aso sa barangay at maging ang ibang naligaw o nagawi noon ay nagkakaisang naghatid kay Tandang Dolores sa huli nitong hantungan. Isang mahabang parada ng mga asong alaga at mga asong gala ang tila mga sundalong aso na nakahilera sa daan. Nangatakot ang mga natitira pang nag-intindi sa bangkay ni Tandang Dolores nang sabay-sabay na nagsialulong ang mga ito nang ibaon sa hukay ang matanda. Matapos namang maiaayos ang paglilibingan ay isa-isa na rin nag-alisa ng mga aso. Lingid sa lahat ay tunay na walang kasalanan o kinalaman man si Tandang Dolores sa mga ibinibintang sa kanya ng mga taga Santo Cristo. Ang katotohanan sa kabila noon ay siya mismo ang kumukontra sa tunay na gumagawa ng lahat. Isinumpa ng isang mangkukulam ang ina ni Tandang Dolores. Labis-labis nitong inibig ang ama ng matanda. Ngunit sa uli ay ang ina ni Tandang Dolores ang pinakasalan. Bukod sa pinahirapan nito ang pagbubuntis ng ina ni Tandang Dolores, ay isang orasyon ang isinagawa ng mangkukulam habang isinisilang ng babae ang supling. Ikinamatay ng ina ni Tandang Dolores ang unang pagkakataong nasilayan ng anak. Kabila ng mukha ng anak, ang isang mukha ay si Tandang Dolores at ang isa pa ay ang mukha ng bruha. Ang kanyang kambal ang lumilitaw tuwing hating gabi sa kabilugan ng buwan. Pinapalitan nito ang katauhan ni Tandang Dolores. Nagiging kampo nito ng dilim. Ang kampo ng dilim ang nakita ni Kainggo nang hating gabing pinuntahan niya si Tandang Dolores. Ito rin ang nagdala ng sumpa ng salot sa mga taga Santo Cristo. Nang hindi makontra ni Tandang Dolores ang ginagawa ng kakambal na mukha, ay minambuti nitong magtanim ng mga gulay at iba pang pananim para matulungan ang mamamayan ng Santo Cristo. Ang nakalulungkot, nakatapusan.